Mga tol, ayaw makausap ni Secretary Gibo Teodoro yung kanyang Chinese counterpart, no? In-straight niya mga tol, dinerecho at matapang na sinaad na bakit siya makikipag-usap, no, sa isang bansa mga tol na ilang araw bago itong ASEAN Summit na to binansaga ng ating bansang Pilipinas na namba-blackmail daw sa kanila. Grabe, nang ba-blackmail, no? So yan ang ating pag-uusapan mga kapatid. Samahan ninyo ko ngayong araw na to. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So pag-uusapan natin itong balitang ito, itong interview, no, kay Secretary of Defense Teodoro. Sabing ganon, makikipag-usap siya, willing siyang makipag-usap mga kapatid, no, dito sa China kung magpapakita sila ng sincerity mga tol. So gusto ko malaman kung kayo ba ay pabor dito sa sinasabi ni DND Secretary Gibo Teodoro. Pag-usapan natin yan mga kapatid, pero bago yan huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre wag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 112,000 followers na tayo. Maraming salamat. At pasensya na ulit sa mga pro-China, no? Araw-araw ako manghihingi ng pasensya sa inyo kasi syempre nandirito kami kasama ng aking mga kaibigan na ipinaglalaban ang karapatan ng bansang Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Hindi namin gustong makipaggera, pero hindi nangangahulugan na ibibigay na lang ng Pilipinas kung ano ang gusto ng mga mananakop na bansa, di ba? So samahan ninyo ako mga kapatid, wag na natin patagalin pa. Panoorin na lang natin to. Sir, picking up on what you mentioned kanina, sir, about not wanting to meet your Chinese counterpart, hindi ba important, sir, for ministers to continue conversation despite the tensions? Well, of course it is important, but how can you have a conversation when the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways and or suffer the consequences. And grabe, no? Putulin muna natin, no? So malinaw yung tanong, no? Doon sa sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na hindi niya gustong makausap itong Defense Minister Dong Jun ng China rather, dito sa ASEAN Defense Minister, sabi ng reporter, di ba, sir, mahalaga at importante itong magkausap kayo ng iyong counterpart sa China sa gitna ng mga tensyon. So sabing gano'n ni Secretary Gibo, oo, importante. Importanteng makipag-usap. Pero paano mo kakausapin, mga kapatid, paano mo kakausapin ang isang bansa o isang defense minister ng isang bansa na sinasabihang baguhin daw natin yung ating pamamaraan, di ba? Or harapin natin yung consequence. Kumbaga parang tinatakot tayo. Ano bang pamamaraan? Yung wag na nating igiit yung 2016 arbitral ruling, mga kapatid? Diba? Sa ano bang pamamaraan? Hindi na nga tayo gumaganti sa mga pangwa-water cannon nila. Diba dapat sila ang magbago ng pamamaraan? Huwag silang maging agresibo, huwag silang maging marahas. Gusto nila ng maayos na dialogo. Sige, pero pagdating naman sa karagatan, ganun ang ginagawa nila. Diba? Babanggain yung barko natin, itataboy tayo, wawater cannon tayo. Sino dapat magbago ng pamamaraan? Dapat ba nating baguhin yung pamamaraan? Alam ko na. Dapat ba gumaganti na rin tayo ng pangwawater cannon? Diba sinabi na nga na hindi yun ang pamamaraan ng Pilipinas. Diba? Nandun pa rin tayo sa diplomasya. Ayaw natin gumamit ng dahas. Baka ang gusto nila, wag na nating igiit yung ating karapatan sa karagatan. Yun din ang gusto ng mga pro-China eh. Kaya nga nagagalit sila sa Coast Guard eh. Kaya nga nagagalit sila sa AFP. Sinasabi nila, Coast Guard daw ang magiging dahilan ng World War III. Biruin mo yun? Coast Guard daw magiging dahilan ng World War III. Kung sino pa yung hindi pumapalag, yung pa yung magiging cause. Diba? Tuloy natin. And that the Philippines is blackmailing China. Would you talk to... Or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Bina-blackmail daw ng Pilipinas ang China. My goodness, bina-blackmail daw natin mga tol.
Sabi ng gano'n, paano mo kakausapin yung isang taong ganyan na sinasabi? Sa madaling salita, ayaw niya makipagplastikan. Diba? Iniisip ko na lang, paano kaya ako naging presidente si si Secretary Gibo Teodoro? Kasi ang presidente, mga tol, alam mo na, parang si Trump at si Xi Jinping lang yan, mga tol eh. Matapos nila magbangayan, matapos nila magpalitan ng mga mapapait na salita, biglang magkakamayan. Paano yun? So wala sa karakter yun ni Secretary Gibo. I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith, kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero kakausapin mo na the day before sinabi bina-blackmail natin ng China. A day before, isang araw lang pala, no? A day before, sasabihin nyo bina-blackmail ng Pilipinas ng China. Paano mo kakausapin? Sabi niya ganun, mga tol, kay Secretary Gibo nang galing yon. Ngayon, kukunin ko opinion ninyo. Sa tingin ba ninyo tama lang na hindi kausapin ni Secretary Gibucho o dapat kinausap niya pa rin? Kumbaga nakipagplastikan na lang siya kung ganun. Pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways para biro mo magsasabi sila gusto namin makipag-usap, mabait kami pag sasabihan ka on the other hand na ganun. Sampal sa mukha yun. Kaya hindi ko tatanggapin. At sinabi ko yun sa aking intervention sa ADMM Plus. At kinote ko ang isang tao na sinabi, resist unilateral bullying. So sinusunod lang naman natin ang sinabi. Sino nagsabi no? President Xi Jinping. So ayan mga kapatid, kinote pa ni Secretary Gibo yung mismong sinabi ng presidente ng China, di ba? Ng pinakamataas, nire-respeto, ginagalang. Anong sabi? Resist unilateral bullying. Anong sabi? Labanan daw yung pambubuli. Di ba? Labanan yung pambubuli. O bakit ngayon nagagalit sila? Actually, hindi nga tayo lumalaban, mga tol eh. Lumalaban lang tayo sa pamamagitan ng mga salita, di ba? Pero pagdating dun sa dagat, mga tol, anong ginagawa ng Pilipinas, di ba? Umiiwas lang tayo ng umiiwas. Never nga tayong bumawi doon sa ginagawa nilang pagbangga, ginagawa nilang pangharas, pangwawater cannon, di ba? Ngayon yung mismong sinasabi ng presidente nila, resist unilateral bullying. Bakit ngayon nagagalit ang China kung nagre-resist ang Pilipinas? Di ba yun na nga yung mismong sinabi ng presidente nila? Kaya dito mga tol, makikita nyo talaga yung example ng iba yung sinasabi sa mismong ginagawa. Sa APEC, etong October, sabi niya, we must resist unilateral bullying. Ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? Comment kayo mga tol, comment kayo. Yan. Bigay ninyo yung opinion ninyo. Ano yung nangyayari sa karagatan ngayon? Diba? Ano yung nangyayari sa karagatan ngayon? Si Xi Jinping na mismo nagsabi nun, resist unilateral bullying. At tanong, Pilipinas ba ang nangaharas o nambubuli at sila yung nagre-resist o baliktad? Sila yung nambubuli at Pilipinas ang nagre-resist. Actually, hindi nga tayo nagre-resist eh. Tinatanggap lang natin yung water cannon nila. Hindi tayo bumabawi, hindi tayo lumalaban eh, di ba? Ano reaction, sir, ng China? Wala. Sir, this is Wala. Hindi ready yung script eh. Hindi ready script. Sir, this is the SOGPA that the Philippines signed with another Yes. country. No? But we're still seeing a lot of incidents involving the Chinese in the West, in the South China Sea. Do you think, are these alliances having an impact on Chinese aggression? Definitely. It has an impact. Because it serves also to unearth, to put to light what are true intentions of China. It is not Pacific at all. Peace-loving, pagkatapos ganun ang gagawin. Kaya nga di ba? Napakalabo talaga, peace-loving country. Yung sinasabi, tapos ganito nangyayari. Actually, ulitin ko mga tola, hindi nakikipaglaban o nakikipag-away ang Pilipinas sa China. Gusto ko lang din linawin yan kasi yun yung sinasabi ng mga pro-China. Gusto nilang lituhin ang isipan ng mga Pilipino. Hindi nakikipaglaban o nakikipag-away ang Pilipinas sa China. Diba? In fact, ang ating foreign policy, diba? Friends to all, enemy to none. Yun naman ang talagang tunay. Pero, 'di ba, hindi naman 'yun nangangahulugan
na porket ayaw mo ng mga kaaway magiging yuyuko ka na lang, magbabaw ka na lang pag sinabi ng ibang bansa amin yan. O sige, sa inyo na para hindi tayo magkaaway. Pag sinabi ng ibang bansa, umalis kayo diyan, teritoryo namin yan. O sige. Kahit na, alam naman natin mga kapatid, exclusive economic zone natin yon. Batay sa UNCLOS, both parties lumagda, pumirma, nasa kasunduan na yan. Diba? O hindi pa tapos, dinala pa natin yan sa Permanent Court of Arbitration, nanalo Pilipinas. O para walang gulo, lahat ng sasabihin nila, bigay na lang natin. Ganun ba yung gustong mangyari ng mga pro-China? Siyempre, ganun ang gusto nilang mangyari kasi nga pro-China nga sila eh. Diba? Lahat ng pro doon, lahat ng pabor doon sa kanila, oo, papayag yung mga yon. Pero pag ang Pilipinas na ang naggigiit ng ating karapatan, ayaw nila. Gagawan nila, sisirain nila yung credibility ng Coast Guard, sisirain nila yung credibility ng AFP. Kanino nila sisirain? Sa mga China ba? Hindi. Sa mga Pilipino mismo. Para yung mga Pilipino mismo na mga uto-uto, na madali nilang mauto, magsasalita na rin ng masama laban sa Coast Guard, laban sa AFP natin. Diba? Kasi nga mga tol, gusto nila makakuha ng ng kakampi. No? Para yung Pilipinas talagang tuluyang sumuko na at ibigay na doon sa ibang bansa yung mga hinihiling nila. Ano yun? Pati yung mga isda, likas na yaman, lahat yun gustong mapa sa kanila mga tol. Tayo walang karapatan sa West Philippine Sea. Yun ang gusto nilang mangyari. Yun din yung gustong mangyari nitong mga pro-China na to. Yan ang katunayan na dapat makita ng ating mga tao. Pwede tayo makipag-usap, magpakita lamang ng sinseridad. Thank you, sir. Rhetoric lang yung mga sinasabi nila o policy talaga nila? Talaga naman rhetoric yung sinasabi nila. Ang policy nila talaga is to take control of the South China Sea. So lahat ng sinasabi nila, rhetoric yun. To take control sa South China Sea. Diba? Wala tayong pakialam doon sa kanilang mga exclusive economic zone kasi nga pumirma tayo eh. Lumagda tayo doon sa 1982 UNCLOS. Respeto natin yung kanika nilang mga EEZ. Pero syempre mga tol, ang hiling natin, respeto rin sana nila yung Pilipinas sa ating soberanya. Diba? Give and take. Hindi pwedeng bigay lang ng bigay ang Pilipinas. Hindi naman din porket na wala tayong kakayanan hindi na tayo lalaban tungkol dyan sa bagay na yan. Kasi ang sinasabi ng mga pro-China nating mga opisyal dito mga tol sa Pilipinas, diba? Kakayanin ba ng AFP kapag ganito ginawa ng China? Alam niyo yung tinatakot nila yung mga Pilipino na ganito daw gagawin ng China, ganyan gagawin ng China. Biruin mo yung Taiwan nga na talagang inaangkin nila magpahanggang ngayon, hindi pa rin nila masakop-sakop eh. Ilang dekada na yon mga tol, di ba? Baka buhay pa mga lolo't lola natin, ganun na yon. Pero tignan mo mga kapatid, hanggang ngayon hindi nila magawa-gawa yan. Kaya yung mga pro-China rito mga tol, tinatakot lang yung mga Pilipino eh. Para sasabihin naman ng ibang mga Pilipinong uto-uto, ayan, diba? Wala naman talaga laban ng Pilipinas eh. Kaya ba natin pag maikipaggera tayo sa China? Bakit naman tayo maikipaggera sa China, mga tol? Diba? Bakit? At kung kinakailangan, diba? Para saan pa yung pambansang awit natin na lupang hinirang? Diba? Sa mga manguusig, di ka pa sisiil. Diba? Lalakas ng loob nyong kantahin yun. Tapos, dali-dali nyong utoin ng mga pro-China rito. Yun ang goal. No? Kasi ang world trade, kontrolado yun. Yung critical underwater infrastructure na tumatawid dyan. Napaka-importante. Nakikialam din sila hanggang sa Baltics, hanggang sa Australia at saka New Zealand, hanggang sa Pacific Islands, hanggang sa South America. So, sino ang hegemonic? Sino ang gustong magpalapad ng kanilang poder sa mundo? China. Okay lang sa atin yun. Huwag lang tayo pakialaman. Napakalinaw, di ba? Okay lang kung gusto nilang gawin yan, malaya sila. Pero huwag nyo kaming pakialaman. Bigyan nyo kami ng kalayaan. Huwag nyo kaming sinisiil. Ang hinihingi natin, umalis sila sa West Philippine Sea. 800 kilometers magmula sa kanila yun. Grabe, napakalayo. 800 kilometers? Sa atin, yung Bajo de Masinloc is 124 lang. Thank you, Any sir. Chinese construction in the Scarborough Shoal would be a red line for the Philippines and the US, would you think?
Oh, I mean, if you treat it as an artisanal fishing ground, sumunod tayo sa arbitral award. Artisanal fishing ground, wala ni isang, within the EEZ of the Philippines, wala ni isang bansa na pwedeng mag-exclude ng kung sino doon. So, violation ng international law yun. Nako. Paano gagawin natin? Of course, there will be a proper response. So very quick lang dun sa sinabi. Kaya pag ikaw nagpapapaniwala ka dun sa sinasabi ng pusa, nako po. Dapat nga talaga hindi na kasi pinapansin ng Coast Guard yun eh. Diba? Dapat hindi na sila sumasagot dun eh. Kasi dapat hindi na nila sinasabayan yung, diba? Huwag na nilang ibaba yung sarili nila. Ang gugulo na lang yun mga tol eh. Sabi nyo, na-talk with the Defense Bureau ng Minister ng China. Would you please give context to that? Alright mga kapatid, yan natunghayan natin ang pahayag ni Secretary Gibo Teodoro. Tulad nga nung sinabi ko kanina, dapat yung AFP natin, yung ating Coast Guard, focus na lang sila sa kanilang mandato. Huwag na nilang pansinin yung mga distractors nila. Well, dapat sumagot, baka kasi may mga nauutong mga Pilipino doon sa mga pakawala ng China. Siyempre, lalo na yung mga may ingay dyan, mga tol, di ba? Sila pa naman ay ibinoto ng taong bayan, inaasahan na talagang mahal nila ang Pilipinas at ipagtatanggol ang Pilipinas, ang karapatan ng Pilipinas. Pero, di ba? Wala eh, mga tol eh. Kung dapat sila pa yung sumusuporta sa ating mga sandatahan para magkaroon ng lakas para ipagtanggol ang ating bansa, eh wala, sila pa yung gumigiba mismo eh. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.